Alora's POV. Ilang oras lang ang binuno namin ay natapos ng klase namin. See you tomorrow, children, sigaw ko sa mga bata. See you tomorrow, ma'am, sigaw nila pabalik sa akin. Ginitian ko silang lahat. Niligpit ko lahat ng gamit ko at binitbit yun at inalalayan ko si Carl na lumabas. Nakaabang na pala si Kara sa labas. Halika na, Carl. Nakangiti niyaya ni Kara sa bata. Tumingin sa akin si Carl tapos ay bumitaw sa aking kamay. Nakaramdam ako ng kahungkagan. Para bang gusto kong pigilan ng bata sa pag-aalis at isama na lang ito sa bahay namin. Pumunta si Carl sa gawin ni Kara. Tinignan ako ni Kara. Nakangiti ito sa akin. Here is the invitation, sabi nito sa akin, sabay abot sa isang sobre. Aanhin ko yan, tanong ko sa kanya. Invitation yan para sa engagement party namin ni Nathaniel. Nakangiti niyang sambit sa akin. Tinanggap ko yun, tinignan ko ang share. Sana pumunta ka. Gusto ko na nandun ka sa araw ng engagement party ko. After all, my best friend. Sige, pupunta ako. Nakangiti kong sambit. Pupunta ako dahil gusto kong ipakita sa babaeng ito na wala na sa akin si Nathaniel kahit na nasasaktan ako. Good, see you. Umalis na si Kara. Tinignan kong sobre. Binuksan ko yon. Tumulong luha ako nang makita ang pangalan ng lalaking mahal ko. Ikakasal nito sa iba. Siguro hanggang dito na lang talaga kami. Agad kong pinahira ng aking mga luha. Pumunta ako sa faculty ko para ilagay ang mga gamit ko. Malapit na pala ang uwian. Hapon na rin kasi. 2 ang grades na hinahawakan ko. Isang preschool at isang grade 4. Ang preschool sa umaga, sa hapon naman ay ang grade 4 pupils. Pupunta na ako sa parking lot nang may maninag akong taong nakasandal sa may kotse ko. Tumayo ito ng tuwid nang makita kong papalapit sa kanya. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. Ayaw ko ng iskandalo, baka may magsumbong sa fiancé nito at suguri na naman ako. Gusto lang kitang makita. Ang sarap sana pakinggan, sobrang sarap pero hindi pwede dahil alam ko na ikakasal na to. Stop this, Nathaniel. Pakiusap ko sa kanya. Tigilan mo na ako. Ikakasal ka na, please lang. Pagmamakaawa ko sa kanya. Lalagpasan ko na sana siya nang hawakan itong braso ko. Hatakin pabalik sa kanya talikan ng mga labi. Naging mapusok ang mga halik nito na binigay niya sa akin. Nanlaban ako dahil alam ko na hindi ito ang tama. Makakasakit kaming dalawa. Hinawakan itong 2 kong kamay at sinandala ko sa sasakyan ko. Hinawakan itong aking mukha at patuloy niya akong hinahalikan. Patuloy din ako sa panlalaban. Hanggang sa manghina ako. Dahil kahit anong gawin kong pagpupumiglas o panlalaban ay hindi niya ako pinapakawalan. Patuloy pa rin ito sa paghalik sa akin na ginantihan ko kalaunan. Mas lalong lumalim ang halikan naming dalawa. Naging malikot na din ang mga kamay nito at patuloy na humahaplos sa aking katawan. Bumitaw ito sa akin. Pinagdikit ang aming mga noo, kapwa kami 2 hinihingal. I love you, noon at ngayon. Hiningal ni Nathaniel na sabi sa akin. Pero ikakasal ka na sa kanya. Doon ay tumulong mga luha ko, agad niya yung pinahiran. He even kissed my eyes. Please, trust me this time. Lahat ng yun ay plano ko. Kasal ako sa'yo, hindi kailanman nawala ang bisa ng kasal natin. Napatitig ako sa kanya. Ano plano mo? Hindi ko maintindihan. Trust me with this. Magsasama din tayo pero sa ngayon, ganito muna tayo. Please, bear with me. Huwag mo na akong ulit iiwan. Niyakap ni Nathaniel ako ng mahigpit. Hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin ng tuluyan. Alora, ikaw na lang nang meron ako. Napaluha ako dahil sa sinabi nito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Giniya niya ako sa sakyan ko. Si Nathaniel ang upo sa driver's seat. Tinignan ko siya. Isang ngiti ang agad na mutawi sa mga labi nito. Agad akong napaayos ng upo nang mag-iba kami ng daan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Trust me, akong bahala sa'yo. Sambit ito sa akin. Hindi ko alam kung bakit napunta kami sa ganitong sitwasyon ngayon. Kumakain lang kami kanina sa villa nito ng mabuhusan ng tsokolate ang damit ni Nathaniel. Lumapit ako sa kanya at pinupunasan ko na sanang pigilan niya ako. Hinawakan itong kamay ko at nagkatitigan kaming 2. Doon ay nagsimula na niya akong halikan at tuluyan na akong inangkin ni Nathaniel. Dahil sa pagod ay nakatulog kaming pareho. Nagising ako na tumutunog ang aking cellphone kaya bumangon ako. Sumakit ang gitna ng ngita ko dahil talagang pinanggigigilan ako ni Nathaniel. Nakailang rounds din kaming 2. Hindi na ako nagabalang kunin ng kumot at ibalot sa aking katawan. Hello? Sagot ko. Alora, si Clea. Bigla akong binuhusan ng tubig dahil narinig kong pangalan ng anak ko.
What's wrong, Macy? Ano nangyari kay Clea? Tanong ko kay Macy. Bigla na lang siya nahimatay kanina. Hindi siya makahinga. Sinugod na namin siya sa ospital dahil nataranta na ako. Ano sabi ng doktor? Tanong ko, dali-dali ako nagbihis dahil sa pagmamadali ko ay nagising si Nathaniel. What's wrong? Tanong nito. I need to go. Sabi ko kay Nathaniel, hintayin mo ko Macy, pupunta na ako dyan. Agad ako lumabas ng villa at sumakay sa sasakyan ko. Nagkanda hulog-hulog pa ang susi ng sasakyan ko dahil sa pagkataranta. Kailangan kong bumalik sa California. Nathaniel, my baby needs me. Umiiyak kong sambit kay Nathaniel. Bigla itong nagising seryoso sa muka. Agad kong sinuksok ang susi sa aking sasakyan para mabuksan. Wala akong oras para makipagtalo kay Nathaniel. Kailangan ko ang anak ko ngayon. Sasamahan kita, malamig na tura nito sa akin. No, Nathaniel, kaya ko na to. Hindi, alam kong wala ka sa sarili mo. Ngayon at sasamahan kita. Nagdadalawang isip pa ako ng pasamahin ni Nathaniel. Dahil baka malaman nito na may anak kami, pero wala na akong magagawa. Pinausog na niya ako sa front seat at siyang nasa driver seat. Nagbook na din ako ng flight papuntang California. Mabuti na lang at may available flight ngayon. Nagpasa na rin ako ng letter for leave. Sa school na pinapasukan ko, kailangan ako ng anak ko. Hindi ako mapakali sa aking kinaupuan. Ang isip ko nasa anak ko. Don't worry, magiging okay din siya. Nilingon ko siya. Sana nga, Nathaniel, dahil hindi ko kayang mawala siya. Mahal na mahal ko siya, Nathaniel. Mamamatay ako kapag nawala siya sa akin. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Nakita ko na din na kumuyom ang kamao niya. Mahal mo ba siya? Tanong ni Nathaniel sa akin. Bakit may pait sa boses nito? Oo, mahal na mahal ko siya. Ayaw ko mawala siya sa akin, Nathaniel. Hindi ko kakayanin. Umiiyak kong sambit dito. Nathaniel's POV. Huli na yata ako. Nasasaktan ako sa pinagsasabi ni Alora. Tinignan kong babaeng nasa tabi ko. Mahimbing itong natutulog sa kinauupuan nito. Nakatulog ito matapos mag-iiyak papuntang airport kanina. Dahil nasa eroplano na kami ay pinatulog ko muna ito. Alam kong pagod ito at agad na bumiyahe. Sobrang sakit lang dahil ang babaeng mahal ko ay may mahal ng iba. Siguro dahil dala na rin ng bugso ng damdamin ay naibigay nito sa akin ulit ang pagkababae nito. Pero imposible. Sobrang sikip ni Alora. Napabuntong hininga na lang ako. Kung huli na ako, dapat ko na sigurong tanggapin ang lahat. Clea, ungol ni Alora. Clea? Sino si Clea? Napatingin na lang ako sa labas ng bintana ng eroplano. Nilingon kong muli si Alora. Mahimbing na itong natutulog. Siguro pagdating namin doon ay saka ko na lang iisipin ang mga nangyayari. Mahal ko si Alora. Kaya sasamahan ko siya sa lahat. Kahit na masasaktan ako ng paulit-ulit. Nakarating kami sa California na matiwasay. Nagmamadaling naglakad si Alora na para bang may hinahabol. Nang makalabas kami sa airport ay agad itong yumakap kay Macy. Natigilan ako sa nakita. All these years ay alam ni Macy kung nasaan si Alora. Napatigil ako sa paglalakad. Napatingin sa akin si Macy. Isang malamig na tingin ang binigay ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Nathaniel, tanging nasabi na lamang nito. How are you, Macy? Tanong ko sa kanya. Gusto ko siyang tanungin pero mamaya na. Uunahin ko na muna si Alora. Nagkatingin na ng dalawa. Para bang nag-uusap ang mga mata nilang dalawa. Nauna nang sumakay ang dalawa. Nasa backseat sila. Habang ako'y nasa front seat katabi ni Raymart. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Kaba at sakit ang nararamdaman ko. Kaba dahil kakaharapin ko ang taong mahal ni Alora. Sakit dahil kahit anong gawin ko'y wala na talaga. Siguro hanggang dito na lang talaga kaming dalawa. How is she, Macy? Tanong ni Alora kay Macy. She is okay, don't worry about her. Nakita ko na hinawakan ni Macy ang kamay ni Alora. Pabaya akong ina, Macy. Sana hindi ko nalang sila iniwan. Nagulat ako sa sinabi ni Alora. Ina, so may anak siya? Nakatingin sa akin si Macy. Don't worry, Clea will understand. The test has a result, Alora. Masyado nang mahina ang puso ni Clea. She needs an operation, ASAP. Humaguluhol si Alora. Tahimik lamang ako sa front seat. Pagkarating namin sa ospital ay agad na lumabas si Alora. Tumakbo ito papunta sa loob ng ospital. Let her be, Nathaniel. Pigil sa akin ni Macy. Nilingon ko siya.
Bakit nilihim mo sa akin na alam mo pala kung nasaan si Alora? Tanong ko dito kagad. Nandito kami sa labas ng ospital. Dahil yun ang gusto niya. Kahit nagalit ako sa'yo dahil ginawa mo yun kay Alora. Kahit galit ako sa'yo, sasabihin ko naman pero nakiusap sa akin si Alora. Nakiusap siya na huwag ka nang guluhin. Kaya hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko sa kanya, nilingon ko to. Sana maintindihan mo din ako, Nathaniel. Nasasaktan din ako para sa inyo ni Alora. Naging kaibigan ko siya sa napakaiksing panahon. You know that I am suffered. Madiing sabi ko sa kanya. I know and you deserve it. Sabi nito sa akin. Sabay pasok sa ospital. Tinapik na lang ni Raymart ang balikat ko. Sumunod ka kagad. Sabi ni Raymart sa akin. Sumunod agad ako sa kanila ni Macy. Nakita ko si Alora na yakap-yakap ni Macy nang makarating ako sa ICU. Nilapitan ko sila. Hindi ko kayang mawala si Clea sa akin, Macy. Hagulhol na sambit ni Alora. It's okay. Clea is a fighter. She will survive. Mahinahon na saad ni Macy kay Alora. Who is the family of the patient? The doctor asked. Agad na pumihit si Alora. Nakita niya ako. Medyo nagulat to. Siguro akala nito'y umalis na ako. I am her mother. Alora said. Your daughter is in critical condition now. She need to undergo an operation ASAP. If we delayed her operation, she might die. Sabi ng doktor kay Alora. Do everything, Doc. Please. Save my daughter. Please. Humahagulhul ulit ni Alora. Agad ko itong inalalayan na mapaluhod ito. Pinaupo ko ito sa upuan na nasa malapit sa ICU. Umupo ka muna. Tinignan naman niya ako. May luha sa mga mata nito. Masama ba kung ina, Nathaniel? Tanong nito sa akin. Hindi agad ako nakasagot sa tanong nito. Umiwas ito ng tingin. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti sila ng kambal niya. Pero ganun yata ang buhay. Clea had a heart problem. Kaya nagdadalawang isip ako na umuwi noon dahil baka atakihin siya. Nakuha niyang sakit sa ina ko. Hindi ako umimik. Nanatili akong tahimik, hinayaan ko siyang magsalita. Masama nga siguro akong ina. Dahil kahit kailan ay hindi ko nasabi sa kanila na buhay ang kanilang ama. Nasasaktan ako dahil akala ko'y ako lang ang lalaki sa buhay ni Alora. Siguro nakapag-move on na ito. Siguro nga'y nakakita na ito ng kapalit ko. Pero hindi ko magawa silang ipakilala dahil may iba na rin itong pamilya. Mommy! Sigaw na isa pang bata sa hallway. Agad itong yumakap kay Alora na makalapit ito sa amin. Hindi ko nakita ang kabuuan ng mukha ng batang lalaki dahil nakatalikod to sa akin. How are you, baby? Tanong ni Alora sa batang lalaki. I am fine, Mom. But Clea? I know she isn't okay. I know. Humarap sa akin ng bata. Pinagtataka ko ay bakit sobrang gaan ang loob ko sa bata. Baby, meet your father. He is your daddy. Parang bombang sumabog ang binitawan ni Alora sa aking harapan. I am his father? Paano? Napatingin ako kay Alora. Nagtatanong ng kasagutan. Alora's POV. Later, Nathaniel, I will tell you. Gusto ko ng kasagutan, Alora. Sabi ko sa kanya. Nandito kami ngayon sa chapel ng hospital. Gusto dito makipag-usap sa akin. Umalis ako na hindi ko alam na buntis ako sa anak natin. Huli na nang malaman ko. Nakapagbitaw na ako ng isang salita kay Kara, Nathaniel. Gusto kong bumalik. Gusto kitang bawiin at sabihin na may anak tayo. Pero hindi ko ginawa. Yumuko ako. Bumalik ako after a year. Walang nakakaalam na bumalik ako, Nathaniel. Pupuntahan sana kita para sabihin sa'yo na may anak tayo. Clea and Jay need you. Pero masaya kang nakikipagtawanan sa anak mo't kay Kara. Kaya umalis akong bigo. Bumalik ako sa California na bigo. Kaya naisip ko na hindi na ako uuwi sa Pilipinas. Dito na lang kami ng mga bata. Sa wakas ay nasabi ko na din kay Nathaniel ang katotohanan. Sasabihin ko naman talaga sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa anak natin. Ngayon siya kailangan ni Clea. Naramdaman ko na lang isang bisig na yumayakap sa akin. Doon ako napaiyak. Na-miss ko mga bisig ni Nathaniel. Na-miss kong lalaking mahal na mahal ko. Ngayong nandito na ako, hindi ko kayo pababayaan. Tumingala ako sa kanya. Paano si Kara? Engaged na kayo. Malapit na kayong ikasal. Ako nang bahala dun. Huwag mo nang isipin yun. Pinagwalang bahala ko na lang ang sinabi ni Nathaniel. Ang importante ay ang mga anak namin ngayon. Ang importante ay nasa tabi ni Clea. Ang importante ay nasa tabi siya ni Clea.
Nandito ako ngayon sa ICU. Binabantayan ko si Clea. Sobrang putla na ng kulay ng balat ng anak ko. Hinawakan ko ang kamay nito. Lumaban ka anak, please. Nandito na si daddy mo. Alam ko magiging masaya kapag nakita mo siya. Kaya magpagaling ka ha? Iniligay ko sa pisngi ko maputla nitong kamay. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Akala ko madadaan pa sa gamutan ng sakit na anak ko. Pero hindi pa rin pala. Kailangan talaga nitong maoperahan. How is she? Tanong ni Nathaniel sa akin. Hindi ko ito nilingon na natili ang tingin ko sa anak ko. Not good. Kailangan na niya talagang operahan. Sabi ko dito, paoperahan na natin. May mga test pa kailangang isagawa. Hindi sila basta-basta nag-oopera nang wala sa kondisyon ng katawan. At saka nga pala, pagkagaling ni Clea, gusto ko umuwi tayo ng Pilipinas. Tumayo ako. Hindi pa pwede Nathaniel. Dahil kailangan na magpahinga si Clea after the operation. Ilang oras na lang ay ooperahan na si Clea. Masyado ako nababahala na baka hindi kayanin ng anak ko. Nakaupo lang ako sa may upuan dito sa ICU malapit sa kama ni Clea. Until now ay hindi pa nagigising si Clea. She will be okay. Huwag mo masyadong isipin si Clea. Hindi maalis sa isip ko, Macy. Clea and Jay is my life. Mamamatay ako kapag nawalang mga anak ko. Sabi ko dito, niyakap niya ako mula sa likuran ko. Tatagan mong loob mo. May awang Diyos. Makakaya ni Clea at malalampasan ang lahat ng ito. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Akala ko'y wala nang sasakit pa nang iwan ko si Nathaniel. May sasakit pa pala sa araw na yon. Mas masakit pala na makitang anak mo na nakaratay sa isang kama at walang malay. We need to proceed, ma'am. We will bring your daughter in operation room now. Sabi ng nurse sa amin. Bago ako lumayo sa anak ko para ibigay ito sa mga nurse ay hinalikan ko munang noon ito. Lumaban ka for us, baby. I need you. We need you. I love you so much. Bulong ko sa anak ko. Tumabi ako para makadaan ng mga nurse na kukuha sa anak ko para dalhin ito sa operating room. Bumukas muli ang pinto ng ICU at doon pumasok si Nathaniel. Nakita ako ni Nathaniel sa isang tabi na tahimik na lumuluha. Agad niya akong dinaluhan. Niyakap ko ng mahigpit si Nathaniel. Sa kanya ako kumukuha ng lakas ngayon. Everything will be okay. Our daughter is a fighter. Makakayanan niya ang operasyon. Agad kami sumunod sa operating room. Nasa labas kami naghahantay ng milagro. Hindi ko nakayanan ang sitwasyon. Umalis ako. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Hanggang sa napadpad ako sa chapel ng hospital. Pumasok ako. Pumunta ako sa isang upuan at lumuhod. Lord, ang dami kong hiniling sa inyo. Pero wala man lang kayong binigay. Nandito ako at nagsusumamo na sana'y buhayin yung anak ko. Huwag niyo siyang kunin sa akin, sa amin. I am begging you, Lord. Nagmamakaawa ko. Huwag ang anak ko. Ang bata-bata pa niya para mawala sa mundong ito. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Gusto pa niya makasama ang ama niya. Sana, Lord, pagbigyan niyo ako sa hiling ko na to. Taimtim ako nagdadasal na sana'y makaligtas ang anak ko. Naupo ako sa upuan ng chapel. Doon muna ako. Dahil hindi ko makakayanang makita ang anak ko na nasa loob ng operating room. Hindi ko nilingon ang upo sa tabi ko na natili ang tingin ko sa harapan. Babalik ako ng Pilipinas after the operation. Hindi ako nagsalita na natili akong tahimik. Kailangan kong ayusin ang gulo na ginawa ni Kara. Nagwawala si Kara. Napatawa ako nang wala sa oras. Si Kara na naman. Every time na may gagawing skandal si Kara, to the rescue si Nathaniel. Siguro second choice na lang talaga ako. Kami nito. Okay. Plain kong sagot dito. Babalik ako, I promise that. Nilingon ko si Nathaniel. Huwag kang mangako dahil minsan na pangako hindi natutupad. She had the right to you. You are her fiancé. Mas matimbang siya. Sabi ko dito. Huwag mong isipin na mas matimbang si Kara. Dahil kung papipiliin ako, kayo ang pipiliin ko. Don't worry, you're welcome to come back here. Kung gusto mong makita ang mga bata, you're free to visit them. Hinawakan ni Nathaniel ang mga kamay ko. Babalik ako, sabi nito sa akin. Kinuha kong mga kamay ko na hawak nito, nginitian ko siya na hindi umabot sa aking mga mata. Tapos ay binalik ko ng tingin ko sa unahan kung nasaan ang Panginoon. Ilang linggo na mula nang maoperahan si Clea. Sa awa ng Diyos ay dinig niya ang panalangin ko na iligtas ang anak ko. Sa loob ng ilang linggo ay hindi pa rin nagpapakita si Nathaniel sa amin. Hindi na akong aasa na babalik pa si Nathaniel. Alam ko na hindi na kami priority niya.
Mommy, I want apple. Mahinang sambit ng anak ko. Ngumiti ako dahil sa wakas ay gising na to. Pinagbalat ko ito ng apple tapos ay ibinigay ko sa kanya. Ano pang gusto ng baby ko? Tanong ko dito. Eto na muna, Mommy. Sinuklay kong buhok nito. 1 linggo na din mula nang magising si Clea mula sa operation nito. Akala ko hindi nagigising pang anak ko. How do you feel? Tanong ko dito. Ngumiti ito. Kahit hindi abot sa tengang ngiti nito'y okay lang. I am much better right now. Nanghihina pa rin ako, Mommy. Sabi nito sa akin. That is normal dahil siguro kaka-opera mo lang at kagigising mula sa mahabang pagkakatulog. Sabi ko dito. Jay said Daddy is here. Where is he? I want to see him. Napaupo ako ng maayos dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Daddy is busy. May inasikaso siya. Pero alam ko na dadalawin ka niya. And he know that you are awake now. Ngiti kong sabi dito. Ngumiti itong muli. Can I sleep, Mommy? Ngiti lamang ang tanging naisagot ko sa anak ko. Nang isara nito mga mata nito'y saka ko lang pinakawala ng mga luha ko. Naaawa ako sa anak ko dahil alam ko na sabik ito sa ama. Pero sa loob ng ilang linggo ay walang natanya na nagparamdam o nagpapakita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.